What's up guys? Chokoy here. Welcome back again to Chokoy Channel. Panibagong araw, panibagong pag-asa. Syempre, doon naman tayo humuhugot ng lakas eh. So for today's video guys, no, tayo ay mag-share ng 3 tips kung paano maging successful or maging 70% successful ang pag-i-invest nyo sa kambing. 3 tips lang ang bibigay ko, napakasimple lang. Number 1, alam naman natin lahat na ang kambing ay mahina sa tubig or mabasa ng tubig, 'di ba? Mahina sila sa ulan. Number 1 yan. So papakita ko muna ng kambing ko para makita nyo sila. So ayan yung aking inahin. Inahin din yon. Inahin din yon. Yung barakito ko nandito. Ayan, ayan siya. So yun, number 1 tip ko po, wag nyo po silang hahayaang mabilad sa ulan. Kasi unang-una napakahina po ng kambing sa ulan. Hindi naman sila ganun kaagad mamamatay. Pero may kasi may chance na magkaroon sila ng diarrhea. Tapos magtatai sila, tapos pag hindi mo naagapan, mamatay sila, 'di ba? Parang tao lang din, pwede rin sila magkaubo, magkasipon, ganyan po. So yung number 1 tip ko. Tapos po yung number 2 kong tip is pag napakainit ng panahon, tapos tinatali nyo sila dun sa walang lilom. Dito may lilom po dito, magubat dito sa amin. Ingat lang tayo, baka may ahas. Summer pa naman, nakakatakot, baka bigla tayong mag-goodbye Philippines eh. Chine-check ko rin. Yun, balik tayo. Balik sa number 2 kong tips is painumin nyo sila ng tubig na may asin. Ayan, painom tubig na may asin po. Kasi yun yung magiging electrolytes niya, magiging pinaka pampagana niya kumbaga sa tao, may pang sting, pang energy drink niya, no? Sa init ng panahon. Gustong-gusto po ng kambing ang asin. Ayan po. Kung may budget po tayo, bilhan po natin sila ng molasses. Po, masustansya rin po yan. Bale yun po, basta wag nyo siyang kakalimutan na painumin ng tubig. Tapos number 3, ito ang pinaka-importante para sa akin. Napakasimple lang naman mag-alaga ng kambing, napaka-basic lang eh. Tatali mo lang or kuumpayan mo lang, buhay na. Pero ito number 3, kasi crucial talaga, mahina talaga ang kambing sa mga sakit. Pag tinamaan ng sakit yan, pag hindi mo agad tinulungan, di ba? Hindi mo agad na bigyan ng gamot, is mamamatay. Sayang ang investment nyo. So number 3 is bumili kayo ng vitamins tsaka pampurga sa kambing. Yan, mag-invest kayo doon kasi yan ang number 1 eh. Di ba? Nag-invest ka nga sa kambing, tapos hindi mo naman sila bibilhan ng ng mga vitamins o pampurga, mamamatay sila. Wala silang extra pampahealthy, no, para mataba sila, 'di ba? Ganoon lang 'yun eh. Parang tao lang din naman po 'yan. Kailangan sila bigyan pagmamahal, ganyan. Kaya lagi bilhan niyo sila ng pamurga, kasi pag nagtai yan tapos hindi niyo napurga ng mabilisan, o kaya yung pagtatai nila ay heavy tawagin, yung tae is nandiyan na wala na sa buntot yung tae, basang-basa na, nasa hita na nila. Ang hirap na niyan. Baka mamaya mamatay na yung kambing nyo, lalo sa dehydration. Kailangan din sila ng vitamins, tapos pamurga, tapos laging may tubig, and wag laging mababasa ng ulan. Yun, mabasa man sila ng ulan, kung mahal nyo kambing nyo, punasan nyo ng damit or towel. Ako ginagawa ko yun, kaya itanong nyo sa kanila, hindi mas sila makakasagot. Yun, so yun yung mga tips ko. Na recap lang tayo. Number 1, hayaan mabilad sa ulan, yan, buntis po yan. Number 2, lagi nyo silang bibisitahin pag pag nakatali sa init ng araw, bibigyan nyo sila ng tubig na may asin. Tapos number 3 po is bibilhan nyo sila ng vitamins at ng pamurga. So yun lang po, hindi po ako expert ha. Ito po ay based on my experience lang, tsaka onting research, yun po. Bale, for sharing lang po. So sa susunod na lang po, huwag nyo kakalimutan mag-follow and subscribe po. Thank you so much po.